Hello mga kasangga, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Naisip mo na rin ba na kung meron kang isang wish o meron kang isang hinihiling, meron ka na rin bang mga hinihiling na natupad na? At meron ka rin bang mga hinihiling sa buhay o yung mga gusto mong mangyari pero wala kang magawa dahil parang hindi mo ito nakakamtan? Yung tipo bang parang nasasabi mo na lang sa buhay mo na sana ganito, sana ganyan, pero wala ka na ring magawa sa buhay mo dahil hindi mo makamit yung wish mo na yon na sana. Kaya ang mga salitang nababanggit mo na lang ay sana. So sa mga sandali ng buhay mo na meron kang mga minimithing makuha, how I wish na meron kang ganon, o yung mga wini-wish mo na magkaroon ka ng bagay na yon, o yung mga wini-wish mo sa buhay mo na magkaroon ka ng bagay na ninanais mo sa buhay mo, at parang feeling mo, hindi mo pa rin makamit hanggang sa ngayon. Kung ikaw yung mga taong nabanggit ko, samahan mo ako hanggang dulo at ibabahagi ko sa'yo yung isang bagay na hinihiling natin sa buhay, yung wish na we cannot do something on it. Yung bang kahit anong gawin natin sa buhay, meron talaga tayong mga hinihiling sa buhay o yung mga wish natin na it cannot be granted. Yun po yun. Kung ngayon lamang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, machinist at nagninegosyo rin. At meron na pa akong 20 years na karanasan sa pagiging machinist dito sa isang manufacturing company dito sa Australia. At katulad mo, marami na rin akong mga bagay na sana o hinihiling na how I wish na meron akong mga bagay na iyon. At marami talaga akong mga wini-wish na sa buhay na parang pakiramdam ko ay may mga naganap na rin naman at meron talagang mga wish na hindi mo na talaga maibabalik pa. At bago ko ibahagi sa inyo yung wish o mga kahilingan nyo sa buhay na parang pakiramdam nyo wala nang nangyayari at hindi nyo makakamtan, ito muna ang kwento. Noong ako'y bata pa, siguro mga edad mga 7 o 8 taong gulang, naalala ko noon, noong mga panahon na iyon, madalas ako doon sa mga lugar sa amin, sa mga mapupunong lugar, sa mga nyugan, sa mga taliguan, sa mga tubigan, sa ilog. Madalas doon ang aking kasiyahan nung bata pa ako. At naalala ko nga, nung ako'y bata pa, madalas kaming naliligo sa ilog. Dahil sa bahay kasi namin na yon, siguro mga ilang metro lang sa likodan ng bahay namin, ilog na yon at talagang napakasarap maligo doon. So, nung ako'y bata pa nga, yun yung aming madalas na libangan. Kung hindi kami kumukuha ng mga niyog at kung hindi kami naglalaro ng normal na laro ng mga bata, madalas doon kami sa mga ilog at doon kami naliligo. At bago nga pala ako matutong lumangoy, meron akong isang karanasan na talagang hindi ko malilimutan. Muntik na akong mamatay nung ako'y bata pa. Opo. Kasi isang araw, nung ako'y hindi pa marunong maglangoy, frustration ko talaga sa buhay na matutong maglangoy. Gustong-gusto kong matutong maglangoy dahil nga nakikita ko yung mga kababata ko, ang gagaling maglangoy. Talagang natatawid nila yung ilog na yon. Kaya ako naman bilang isang bata, siyempre, gustong-gusto ko rin matutong maglangoy kasi naiinggit ako sa mga kababata ko eh. So isang araw nga, niyaya ngayon ako ng mga kababata ko. Sabi nila, Jumil, tara, maligo tayo. Eh ako nga ay hindi pinapayagan ng aking mga magulang dahil nga yung mga magulang ko, di ba, kahit sinong magulang, hindi ka basta-basta papayagan sa kanya mga ligo-ligo sa ilog. Lalo't ang lalalim ng ilog sa amin. Hindi siya basta-bastang ilog, talagang malalim. Dinadaanan ng mga barko eh, dinadaanan ng mga troll eh, yung mga malalaking bangka eh, na pang-isda eh. So ngayon, yung isang araw, ang aking kababata, niyaya ko, sabi, Jumil, ligo tayo dun sa ilog. Ako naman, dahil nga excited ako nung araw na yon, dahil siyempre gustong-gusto kong matutong maglangoy, ako tara. So sa madaling salita, umalis ako ng bahay, hindi ako nagpaalam sa aking mga magulang, at dumiretso na nga kami doon sa ilog. So yun lang, yung normal na aming ginagawa, dahil nga para hindi kami malaman ng aking mga magulang na kami ay naligo sa ilog, lahat kami niyan hubot-hubad. Para pagkatapos naming maligo, suot na ulit yung mga short at mga damit at hindi ka na nga naman malalaman ng magulang mo na naligo ka dahil hindi basa yung damit mo eh. So ganun ang aming ginagawa. So yung ilog nga pala na yon, ang sitwasyon ng ilog na yon, talagang rumaragas ang ilog yon kasi konektado yung ilog na yon sa dagat. Kaya naman, may low tide at high tide talaga. Pag high tide, lalalim talaga yung ilog na yun. Halos apaw dun sa ilog. At pagka low tide naman, talagang yung tubig nun, rumaragas sa yun pababa. Mabilis. Talagang low tide, high tide eh. Na-imagine yung ganong ilog na talagang pagpababa na yung tubig, rumaragas sa yun. So, nung time na yun, naligo kami, pa low tide na.
So yung tubig, pabalik na ng dagat at rumaraga sana yung tubig na yun. Naligo pa rin kami kahit na kasi hindi pa naman sobrang babaw eh. Pag bumabaw kasi yung ilog na yun, talagang mababaw. So yung tubig na yun, mataas pa pero pababa na yung tubig. At rumaraga sana nga. So yun nga, sabi ng aking, nagsimula na nga kaming maligo. Sabi ng aking mga kababata, dahil alam nila na hindi ako marunong maglangoy, sabi nila, Jumil, doon ka lang sa area na yon sa may mababaw lang. So ako naman, doon lang man ako sa area na yun, sa mababaw lang. Kasi ang ilog kasi na yan, pag ganun yan eh, the more na pupunta ka sa gitna, lumalalim. Pag nandun ka lang sa mababaw, mababaw lang din yung lupa doon na apakan mo. So doon na ako sa mababaw na lupa. Eh, siyempre, naliligo na nga kami. Sarap na sarap maligo. Tapos nag-aaral ako. At nag-aaral nga ako maglangoy. Napunta ngayon ako doon sa parang may malalim bigla. Bigla akong pag-apak kong ganon, hindi ko na lang namalayan na parang bigla akong lumalim. Di ba ang ilog naman kasi hindi naman yan maintained na parang katulad ng dagat eh. Na ang ilog talagang mayroong mga part na talagang biglang lalalim na ganon eh. May hukay eh. Naapakan ko ngayon yung hukay at biglang ang lalim. Bigla ngayon ako yung tubig, biglang umapaw mahigit dito sa ulo ko. Sa madaling salita, umilalim na ngayon ako. Di bigla ako ngayong pinilit na lumangoy pa ibabaw pag ganun yung langoy ko. Hindi ako makatawag sa mga kababata ko kasi nandun sila sa medyo malayo-layo. Hindi nila ako basta-basta makikita. Ang nagawa ko na lang, sisigaw ako. Ang tendency ko sumigaw habang hindi ako makasigaw kasi pag sumigaw ako, naiinom ko yung tubig. So paningan yung ganun ko. Siguro nakalayo na ako ng ilang mga metro bago ako napansin ng mga kababata ko. Hinabol nila ngayon ako. Gawa nga yun ng ilog ay talagang rumaragasa. Hinabol nila ako, malayo yung habol na sa akin. Ako naman, panay ang ganun ko, yung langoy aso, yung ganun. Talagang muntikan na ako lahat. Ang dami ko nung nainom na tubig. At buti na lang sa pagdating ko dun sa medyo malayo-layo na, meron doong part na mababaw na. Mababaw na yung tubig na yun doon sa may part na yun. Kasi nga, ang ilog nga ay uneven naman yung ilalim nun. Napunta ngayon ako doon sa tinaboy ako ng tubig, napunta ngayon ako doon sa mababaw. At doon na nga rin ako nasagip na nga nung mga kasamahan ko. Nakuha na nila ako doon. At sa karanasan ko nga na yun yung isang karanasan na minsan sa buhay ko ay muntikan na akong mamatay o muntikan na akong matuluyan dahil nga sa katigasan ng ulo ko. Na pinagbabawalan akong maligo sa ilog na yun. Pero dahil nga sa isang bata, matigas yung ulo ko, sinisuway ko pa rin yung mga magulang ko. At dahil sa karanasan na yun, natuto na ako sa buhay na hindi basta-basta pumayag o hindi basta-basta suwayin yung aking mga magulang. Dahil nga, lahat naman talaga tayo ay, nung bata pa ay suwail eh. At talagang lahat tayo gusto natin gawin yung isang bagay eh. Na hindi natin nalalaman na ikapapahamak pala yun ng ating buhay. At sa nangyari nga na yun sa akin, baka tapos kung mangyari sa akin yung pangyayari na yun, doon naman ako ngayon natutong lumangoy. Pero, bago nga ako natutong maglangoy, nangyari muna sa akin yung ganong karanasan na hindi ko malilimutan sa aking buhay. Yun po yun. At dahil nga sa karanasan na iyon, ito naman ngayon yung naging realization ko sa buhay, sa mga pananaw sa buhay, kung paano ba natin i-take yung mga sitwasyon natin sa buhay. At ang isa kong nga realization na sa ating buhay, meron tayong isang wish o isang hinihiling na kahit minsan o kahit kailan ay hindi na natin maibabalik ito sa ating buhay. At ito nga ay ang isang wish ay ang ibalik ang kahapon. Opo, sana ay maibalik natin yung kahapon, di ba? Dahil kahit anong gawin natin sa ating buhay, hindi na natin maibabalik ang kahapon. Ang saya lang na nung mga kabataan natin, ang dami nating mga ginagawa, di ba? Ang sarap ng buhay nung araw na wala tayong problema, wala tayong mga dinadala sa ating sarili, masyado tayong excitement sa buhay, masyado tayong mapusok. Nagpupursige tayo sa buhay at talagang masyado tayong gusto nating alamin lahat yung buhay, kung ano bang meron doon. Curious tayo masyado. At isa pa dyan, talagang ang sarap ng buhay na nung tayo yung mga bata pa, na meron tayong mga magulang na madalas kinukorek tayo sa ating mga ginagawa. Merong mga pagkakataon na mapapahamak tayo sa ating buhay, pero dahil may mga magulang tayo na patuloy na pinapagalitan tayo, patuloy na kinukorek tayo, may mga panahon na talagang yun yung malaking nakakatulong sa atin, sa ating kabataan, dahil hindi tayo napapahamak sa ating buhay. Diba ang sarap nung mga time na wala kang pinoproblema na bukas, wala kang pinoproblema na mangyayari bukas, bahala na, walang ganon. Basta ang feeling ng isang bata, yung excitement lagi, magtuklas ng mga bagay-bagay sa early stage ng ating buhay. Ang sarap ng pakiramdam na wala kang iisipin kundi kumain, gumawa ng gawaing bahay, sumunod sa mga magulang. Matigas ang ating mga ulo pero tayo napapagalitan. Pero yun lang yung ating ginagawa nung tayo mga bata pa. At
nakakamiss yung mga ganong bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil kahit kailan na hindi na natin maibabalik yung mga ganong moment sa ating buhay na nakaraan. Dahil yun talagang realidad ng buhay eh. Dahil kung marirealize lang natin na yung buhay pala talaga nung tayo yung mga bata pa, ay talaga palang napakahalaga ng ating sandali ng ating buhay na yun. Dahil kung marirealize lang natin na yung isang pagkakataon pala na yun sa ating buhay ay isa pala yun sa isa pinaka masayang moment sa ating buhay. Na feeling natin nung tayo mga bata pa, akala natin masyado tayong pinagbabawalan ng ating mga magulang o masyado tayong hindi pinapayagan sa mga gusto nating gawin. Pero yun pala yung mga moment na sa ngayon ay marirealize natin na napakahalaga pala nun at napakasaya palang balikan yung mga panahon na yun. Dahil tuwing nagkakamali tayo sa ating buhay, meron tayong mga magulang na gustong maggabay sa atin at hindi tayo ililigaw ng landas. Sa tuwing nagkakamali tayo, napapalo tayo dahil sa katigasan ng ating mga ulo, napapalo tayo dahil sa sinusuway natin yung kanilang mga kagustuhan. Pero yung pala yung sandali ng ating buhay na napaka masaya at napaka mahalaga sa ating buhay. Dahil nung bata tayo, mayroon pa sa ating mga nagkukorek sa ating buhay, ano ang tama at mali. May mga magulang tayo na nagsisilbing gabay natin. May mga magulang tayo na papagalitan tayo. May mga magulang tayo na ikukorek tayo sa lahat ng ating pagkakamali. Kaya how I wish o nasasabi ko na lang na sana kung mayroon na akong isang wish sa buhay ay yung maibalik ang kahapon na yun yung wish sa buhay natin na it will never happen again. Yun yung wish na it cannot be granted anymore na kahit anong pilitin natin gawin ay hindi na natin talaga maibabalik yung mga panahon na yun na isa sa pinakamasayang pangyayari sa ating buhay. Yun po yun. At bakit ko po ba ito nababahagi sa inyo? Naniniwala kasi ako na karamihan sa atin ay merong kalakasan ng ating mga paninindigan. Karamihan sa atin at lahat tayo ay may lakas ng loob na lumaban sa ating buhay. Karamihan sa atin, likas na sa atin ang maging matatag sa buhay. Pero nakakalimutan natin na meron pala tayong ganun. Kasi ang kalaban natin dito, yung mamuhay tayo sa nakaraan. Mamuhay sa nakaraan na iniisip natin na lahat tayo mga may pagkakamali pa rin. Oo, nandyan yung mga pagkakamali. Pero ang kalaban kasi natin dito, yung mamuhay tayo sa nakaraan na akala natin meron pa rin mga taong magkukorek sa atin at meron pa rin mga taong papagalitan tayo at papalo sa atin sa tuwing nagkakamali tayo sa ating buhay. Hindi masama na gawin nating inspirasyon yung ating mga nakaraan, pero ang kalaban kasi natin dito, yung akala natin tayo pa rin yung bata nung araw na merong magkukorek sa atin sa tuwing nagkakamali tayo, kaya takot tayong sumubok ng mga bagay-bagay para mapaganda ang ating buhay. Akala natin nabubuhay pa rin tayo nung tayo mga bata pa na sa tuwing magkakamali tayo, mapapalo tayo ng ating mga magulang. Na sa tuwing may sinusuway tayong mga gusto nating gawin na pang sarili natin, na pagka nagkamali tayo doon ay siguradong may kalalagyan tayo. Akala natin nandun pa rin tayo sa ganung sitwasyon. Nakalimutan na natin na nandito na tayo sa bagong henerasyon na tayo na ngayon ang nakataya, tayo na ngayon ang humarap sa buhay na meron tayo ngayon. Tayo na ngayon yung nagsisilbing mga magulang na tayo noon yung mga ating mga magulang noon. Yung tayong dating mga bata, tayo na yung magulang ngayon na tayo naman ang gumagabay sa ating mga anak. Kaya labanan natin yung ating mga kalaban sa ating pansariling kaisipan at ating sarili mismo na akala natin nabubuhay pa rin tayo nung unang panahon na akala natin meron pa rin nag-hold sa atin o magpapa-alala sa atin na mali o tama na yung ating ginagawa. Gawin nating inspirasyon yung ating mga nakaraan. Gawin nating inspirasyon yung magaganda at masasayang alaala natin ng ating mga kabataan. Gawin nating ikip natin yung moment na yon, yung memories na yon, at magsilbing gabay natin, lakas natin para gamitin natin ngayon sa mga kasalukuyang buhay. Karamihan kasi sa atin, nabubuhay pa rin sa ganung sitwasyon eh. At hindi pa rin nila ma-realize sa sarili nila na isa ka ng magulang ngayon, isa ka ng malaking, ikaw na yung nakaharap ngayon sa mundong ito. Ikaw na yung naka-front. Ikaw na ngayon yung taong dating bata na ngayon, ikaw naman yung dapat magsisilbing gabay sa mga kabataan ngayon at ikaw yung magsisilbing magulang sa mga kabataang naliligaw din ng landas ngayon. Kaya subukan mo ng pipip. Kaya simulan mo ng ma-realize kasangga na ang buhay ngayon ay ikaw na. Laban na natin to. Hindi mo na ito laban, may magkukorek lagi sa'yo o may magpapaalala lagi sa'yo.
ang mga magulang natin ay pagod na. Ang mga magulang natin ay time naman para magpahinga. Ang mga magulang natin ay nandyan lang yan para gumabay sa atin. Pero tapos na yung kanilang mission para ihubog tayo bilang tao. Tayo na yung lumalaban ngayon, kasangga. Tayo na. Kaya ano pang hinihintay mo? Na bakit hinihintay mo pa rin sa buhay mo na laging may magkukorek sa'yo? Na laging may magtatama ng buhay mo sa tuwing may pagkakamali ka? Kaya hindi ka nakakalayo eh. Kaya hindi ka nakakaabante dahil akala mo, lagi pa rin may magpapagalit sa'yo. Lagi pa rin may magkukorek sa'yo sa lahat ng ginagawa mo. Pues wala na. Dahil ikaw na ngayon, kasangga, ang nakataya sa mundong ito. Ikaw na yung lumalaban ngayon. Ikaw na yung batang dati na ngayon ay isa ka na ring magulang. Isa ka na ngayong magulang at isa ka na ngayong gagabay sa mga kabataan na naliligaw ng landas sa buhay at kailangan ng pagkukorek at kailangan ng itama ang kanilang mga ginagawa. Huwag kang malungkot kung feeling mo, hindi mo pa rin magampanan yung mga bagay na dapat ay ginagampanan mo. Ngayon na napanood mo na tong aking video, may panahon ka pa para itama ang buhay mo. May panahon ka pa para gawin yung mga bagay na kailangan nating gawin sa mga kabataan ngayon. Sa mga anak mo, sa mga pamangkin mo, sa mga taong bata na nakapaligid sa iyo na kailangan ng aruga, na kailangan ng pag-aalaga bilang pag-aalaga ng isang magulang o ng isang tao na may pagmamahal sa kabataan. Katulad natin noon na mayroong mga bata na tayong mga bata ang mga pasaway noon pero mayroong mga magulang at mayroong mga taong nagmamahal sa atin para gabayan tayo sa ating buhay. Maging ikaw na yun ngayong kasangga. O hindi mo na kailangang maghintay ng tao na magkukorek sa'yo dahil ikaw na yung tao na dapat ang kumikilos ngayon sa buhay mo. At kung magagawa natin lahat ang ganong sitwasyon, gawin mong inspirasyon yung ating masasayang moments sa buhay natin noon, gawin nating inspirasyon yon at ibaon natin sa ating mga sarili at masayang alaala na mga nangyari sa ating buhay na maging ganun din ang ating iparamdam sa mga kabataan ngayon na pagdating ng araw, masasabi rin nila na yung mga ginagawa pala natin sa kanila ngayon ay isa pala yung kanilang baon-baon para sa kanilang kinabukasan pagdating ng panahon. Dahil sino pa ang magkukorek sa mga bata ngayon kung walang gagabay sa kanila ng maayos, kundi tayo lang. Tayo nang nakasabak ngayon. Hubugin natin yung mga bata ngayon para maging maayos din na tao pagdating ng araw. Para maging maayos din silang mamamayan na magkakaroon ng malaking pangarap, na magkakaroon ng sariling desisyon sa buhay para labanan ang mundong ito. Kung alam lang sana natin nung tayo yung mga bata pa na magiging mahirap pala ang buhay sa mundong ito, di sana noon pa lang inayos na natin yung buhay natin at humanda na tayo sa mga pagsubok na darating sa ating buhay habang tayo lumalaki. Pero walang nagsabi sa atin nun. So ngayon na naranasan na natin to, tayo magsilbing gabay sa kanila para maayos ang buhay nila sa tamang panahon. Pagdating ng panahon, sila naman ang gagabay sa mga susunod na henerasyon. Kaya kasangga, kumilos ka na ngayon. Gawin mong makabuluhan ang buhay mo para magsilbi kang inspirasyon sa mga kabataan ngayon sa paligid mo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para mabago mo ang mundo mo at para maging isa kang simbolo sa mga dating kabataan ngayon na ngayon ay naging maayos na sa buhay kung ano yung henerasyon mo ngayon. At kung isa ka sa mga taong malalakas ang loob at may malalaking pangarap, samahan mo ako. Samahan mo akong ayusin ang ating paligid at samahan mo akong gabayan ang mga kabataan ngayon na kailangan ng aruga, na kailangan ng pagmamahal. Samahan mo ako na iparamdam sa kanila ang tunay na pagmamahal at tunay na gabay para maging maayos ang kanilang buhay. Pag sila naman ang lalaban sa mundong itong ating ginagalawan. Samahan mo ako at join ka sa KEUPH. Yun ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap na kahit tayo ay palpak-palpak sa buhay, talagang pinipilit pa rin natin umahon sa buhay para mapaganda ang buhay natin. Samahan mo ako doon. Ilagay ko ang comment sa taas at sa baba. At magkita-kita tayo doon. At i-share mo na rin to at i-subscribe ka na rin dyan para updated ka sa mga binibigay na valuable na content sa mga susunod pang mga araw. At comment na rin kayo dyan at sabihin kung ano yung mga nararamdaman nyo. Ikaw ba ay nakarelate sa ating binablog ngayon? Ganun ka rin ba nung kabataan mo? Marami ka rin bang tinitreasure sa buhay mo na sana maibalik mo nung panahon na ayon pero wala na tayong magawa? Comment mo naman dyan, kasangga. At kung natutuwa ka rin pala sa ating binibigay na valuable na content at gusto mong mag-support, meron tayong ginawang customized mugs. Yun ay may nakalagay akong 3 sikretong malupit doon na kung mahilig ka magkape sa umaga pa lang ay siguradong sulit na yung araw mo dahil meron ka na kaagad doon nakalagay na inspired na kaagad yung araw mo na yun. So yun po ay customized lamang para sa'yo. Kaya kung gusto mo mag-support,
message ka sa Jumel Ignacio Official at ipapadala ko po sa iyo kahit saan ka man dito sa bansang Australia. Muli, ako po si Jumel, ang iyong kasangga, nag-iwan ng isang kataga. Kumilos ka lang kasangga sa buhay mo at siguradong maibabalik din sa iyo ng mundo ang lahat ng paghihirap mo. Yun lamang po, maraming salamat. Hanggang sa muli.